Sa halip na kumita ng malaking halaga, kulungan ang naging hantungan ng isang simpleng mag-uling sa Ormoc, Leyte. Si alias Seryo ay inaresto sa isinagawang operasyon ng Department of Environment and Natural Resources o DENR matapos makatanggap ng reklamo tungkol sa umano'y iligal na pag-uling sa kanilang lugar. Dahil sa insidente, mabilis na kumalat ang balita sa social media at nagdulot ng matinding reaksyon mula sa publiko. Habang nakayuko sa harap ng mga otoridad, hindi napigilan ni Tatay Seryo ang mapaluha. Ayon sa kanya, hindi niya ginawa ang pag-uuling upang yumaman kundi para lamang may maipakain sa kanyang pamilya. Anya, matinding kahirapan at kawalan ng ibang mapagkukunan ng kabuhayan ang nagtulak sa kanya na gumawa ng uling mula sa mga punong sila rin umano ang nagtanim sa loob ng maraming taon. Giit niya, hindi nila ninakaw ang mga punong iyon at hindi rin sila sangkot sa malawakang pagkalbo ng kabubatan. Sa kanyang pahayag, sinabi pa ni Tatay Seryo na ang pag-uling lamang ang tanging pinagkukunan nila ng pang-araw-araw na gastusin. Maliit lamang umano ang kanilang operasyon at sapat lang ang kinikita upang makatawid sa bawat araw. Ngunit sa ilalim ng Presidential Decree No. 705 o Revised Forestry Code, mahigpit na ipinagbabawal ang pagputol, pagkuha, pagdadala at paggamit ng kahoy mula sa kabubatan ng walang kaukulang permit. Kung ang uling ay nagmula sa iligal na pinutol na puno, maaari talagang managot ang gumagawa at nagbebenta nito. Habang nakakulong si Tatay Seryo at hinihintay ang pagdinig ng kanyang kaso, mas lalong nadurog ang puso ng maraming netizens nang lumabas ang ulat na dinalaw siya ng kanyang 2 anak. Ayon sa mga nakasaksi, hindi napigilan ng mga bata ang mapaiyak nang makita ang kanilang ama sa loob ng selda. Ang tagpong ito ang lalong nagpalakas sa panawagan ng publiko na sana ay mabigyan ng konsiderasyon ang kanyang kalagayan. Marami ang nagsasabing dapat protektahan ang kalikasan at ipatupad ang batas, ngunit marami rin ang nagtatanong kung sapat bang ikulong ang isang ama na ang tanging hangarin ay mapakain ang kanyang pamilya. May ilan ding netizens na naniniwalang baka may nagsumbong kaya naisagawa ang operasyon, bagamat wala namang opisyal na kumpirmasyon tungkol dito. Kasabay nito, may mga nagsusulong na mas bigyang pansin din ng pamahalaan ang malalaking kaso ng katiwalian at iligal na pagtotroso kaysa sa mga maliliit na mamamayang naghahanap lamang ng ikabubuhay. Sa huli, nananatiling hati ang opinyon ng publiko. Totoong mahalagang pangalagaan ang ating mga kabubatan at sundin ang batas, ngunit para sa marami, hindi rin dapat kalimutan ang kalagayan ng mga pamilyang nabubuhay sa matinding kahirapan. Sa halip na puro parusa, marami ang nananawagan na sana'y mabigyan ng alternatibong kabuhayan at sapat na suporta ang mga tulad ni Tatay Seryo upang hindi na sila mapilitang gumawa ng mga gawaing labag sa batas para lamang mabuhay.